Nabanggit ho ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpapunta kay Speaker? Opo, Your Okay, Honor. pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong Opo, ano. opo, Okay. opo. Pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. Mga ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yun? Yung backup Yung niya? isa yung ano ba ito? Yung high is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali, 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya eh. So, December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita na Malita. malalaki. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan, Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. pag Ayun. tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay. transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, sumunod po, 18 po na mga maleta. 3 times a week. yes sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba, base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi Sige po. sanay din kayo mawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Nung mananabong na dati namin kasama rito, 1 kilo, 1 milyon. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, before I end my questioning to Mr. Orly, okay. Alright. Ito po, ang tanong ko lamang. Sir, sabi niyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo? Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola? Diretso po kay Saldi ko? Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong biodata. Meron po ditong background, work experience. Kayo po ito Master Sergeant Orly Gutesa. Tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Senator J.B. Arcito.
Mr. Chair, consider that si Congressman Tiangco requested that meron pa siyang prior commitment at 4. Pero ano naman, lagi naman kasi magkausap na ito. Siguro yung clarification na lang kung ilan yung total na FLR na na-hold na that is attributed kay Saldi. Saldi ko, kung ilan yung total. Ayun, Your Honor, yung total na hold na attributed kay Congressman Saldico is yung 13.8, yung 2 billion na Ako Bicol, tsaka yung 2 billion po na BHW. So that's about 17 plus. 17 plus billion po. O halos 18, Your Honor. Pero I understand, yun na lang yung nahabol no? Hindi na nakita yung iba. Ang estimate yata is, correct me if I'm wrong, parang 60 billion dapat yung hinahanap, total. Hindi, pero hindi ko masabi, Your Honor, kung nahandoon yun sa BICAM kasi yan lang yung nakita ko na attributed to Congressman Saldico doon sa BICAM ng House of Representatives. Kasi ang hawak ko lang na file is yung sa House of Representatives, Your Honor. Siguro last na lang kasi I will just wait for also si Yusek Bernardo because yung iba pong inaano natin system. Yung nagalit si Presidente, aside from yung pong priority programs niya, yung mga dams, that was transferred or lodged in the unprogrammed appropriations, no? Tama ba yung foreign assisted projects kasama rin, no? Ayan, naalala ko to dahil ako yung nag-defend ng DOTR na pinalipat nila from priority appropriations, pinalagay po sa yung foreign assisted sa unprogrammed funds. At isa ito sa ikinagalit ng ating Pangulo dahil alam ko po yung JICA ay lumapit sa kanya at ito po ay it was brought to his attention. Yes, tama po yun, Your Honor. Pati yung foreign assisted, local counterpart ng foreign assisted projects, ibig sabihin yun po yung commitment ng ating bansa doon sa foreign assisted projects. Linipat po from the programmed appropriations doon sa GAA at linagay po sa unprogrammed appropriations. So dalawa po yung ikinagalit niya, yung foreign assisted tsaka yung flagship na nawala po, Your Honor. So ibig sabihin ay si RSP. Mr. Chairman, sinasabi ni Congressman Toby, nilipat. Sino gumawa nun? Ang pagkaintindi ko po is yung sa Committee on Appropriations. Kasi nung pinag-usapan niya nung una, nasa amin pa yung budget eh. Nung unang yung sinasabi po ni Senator JV na nagreklamo yung JICA, hindi pa po nagbabaycam nun. So nasa House pa yung budget nun. So ang understanding ko, ang inireklamo is yung House version. Yun po yung understanding ko. Kasi alam ko nun, hindi pa tapos yung Senate doon sa Senate version ng General Appropriations Act. Siguro last point na lang. Senator JB, bago ko mag-last point, isa lang kasi nagmamadali rin si Rep. Toby. Talaga pong magagalit ang Pangulo natin, Kong Toby, kasi hindi lamang siya foreign assisted projects, flagship project po ng Presidente. Maalala po ninyo, ito pong tinatanong ko kay Yusek Kati, na nandun po si Yusek Pangandaman, bakit ka ako sinulatan ka na huwag mong babawasan yung binigay na ceiling? From 79 million, gagawin mo 70. Kaya ang nangyari, Kong Toby, nung 2024, magagalit ang Pangulo, sa GAA, zero na eh. Wala nang natira eh. Ganun po yung ginagawa at talagang nilalagay po sa mga convergence projects. Yun po yung CSSP, SSP, SIPAG, BIP, LIP, kung ano-ano pa. Yun lang po. Salamat. Thank you. Tama po kayo, Your Honor. Kaya po nasabi niya nga na pangatlong taon na niya sa panunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga, kinukuha lagi. So doon ka nalaman na hindi lang ito nung taon na yon mukhang nangyayari na in the past. So kaya talagang galit po siya. Dalawa po yung ikinagalit niya noon. Hindi lang po yung foreign assisted, hindi lang po yung flagship. Ang sabi niya po sa akin, anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung proponent tsaka yung district. At tsaka Thank you, Senator Marcoleta. Si Senator Tulfo is reclaiming his time. Later, you'll be recognized again. Sorry, Mr. Chair.
Kailangan ko lang kasi importante po ito. Balikan ko lang po si Gutesa, si Sir Orly. Kasi po, matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nag-question po ngayon. Kaya kayo po ang una nagturo talaga dito po kay Speaker Romualdez. So I want to make sure po, pag binalikan ho tayo, tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir, anong year po ba kayo nagre-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Ay, sir. Pakipakalanan mo nga po, sir, mga naging boss mo sa BIP Security. Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Nung sa, Your Honor, yung sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Rafi Biason. Si Rufi Biason, opo. Ay, sir. Alright. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ako kay Vice President Jijomar Binay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong year po kayo doon? Noong 2016, napunta naman ako kay Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Kay Secretary Martin Andanar. Yes, Your Alright. Honor. After po noon, saan po kayo? Bumalik po Active duty pa rin po kayo, ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n? Papalit-palit. Hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang office. May problema ho ba? Natatapos po yung yung sa BOC po, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Then kay Jijomar Binay naman po, Vice President during time of Jijomar Binay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik Andanar naman po ay nag-schooling po ako during that time po. Kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Hindi na po kayo bumalik. Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkatapos po noon, bakit Marines po kayo, napunta po kayo sa Bucor? During time po kay, kay Yusik Paildon po. Okay. Nirequest din po ako noon ni Yusik Paildon na samahan siya within 9 months po yata yon pagkakaalala ko. Okay. Tandaan niyo po yung mga sagot po ninyo, no po? Kasi baka cross-examine po kayo in the future, matibay po. Sa tingin ko po, nagsasabi naman po kayo ng totoo. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po nabago yan. Ano po? Kasi hindi po ninyo naisama sa inyong affidavit. Ano po? Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Chair, that's all. I will Sir, So, Mr. Chairman, go ahead. kunti lang, dagdag lang doon. Ano ka, mandatory retirement ka? Optional retirement, sir, Your Honor. What age ka nag-retire? 42, Your Honor. 42. Bakit ka nag-early retirement? Dahil based po doon sa nangyayari po sa IEP dahil nagkahigpitan na po. Tapos may mga offer na po sa akin na during nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City, nakakuha po ako ng opportunity during the time. Okay, basta Senator retirement. Bato. Thank you. Thank you, Nakatatlo sir. ka na. Si Senator JB, balik sa'yo. Siguro, last point na lang kay Congressman Tiangco, no? Yung po tungkol sa Mr. Chair, dahil importante ito yung pong priority programs and foreign assisted fund na yung pagkakalagay sa unprogrammed appropriations, very, very